Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Umawit ka at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. 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 Good morning, Jesus. Good morning, Jesus.
natagpuan. Ako'y iyong niyakap, ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Ako'y iyong hinanap, ako'y iyong natagpuan, ako'y iyong niyakap, ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan. Sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Mabuti ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Di siya nagbabago sa pag-ibig niya sa iyo. Mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos. The Lord is good to those who put their trust in Him. The Lord is good to those who obey Him faithfully. Jesus never fails His steadfast love for you and me. The Lord is good, He is so good. The Lord is good, He is so good. The Lord is good, He is so good. Good morning, Jesus!
Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa atin, mga kapatid. Sa umagang ito, alam ko po na tayo ay punong-puno ng pagkapala na galing kay Lord. Ginising po tayo ni Lord na malakas yung ating katawan, may kagalakan sa puso. Kaya alam natin na itong buong maghapong ito ay gagabayan tayo ng ating Panginoon. Thank you, Lord. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Panginoon, po sa lahat, salamat po sa napakagandang umaga. Naginising po ninyo kami ng may mga ngiti sa labi. Punong-puno ang aming mga puso ng kagalakan ng gagaling po sa inyo. At Panginoon, sa maghapon pong ito, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo ang lahat po ng aming gawain. Naniniwala po kami, Lord, na ang tagumpay ay nasa inyong mga kamay, Lord. Kaya po, Panginoon, sa lahat po, sa buong maghapong ito, pangunahan po ninyo kami, Lord, at unang-una sa lahat, sa paggamit po ninyo sa aming mag-asawa ngayon, nawa po, Lord, ang aming mapag-aaralan ngayon ay makadagdag po ito ng pagpapala sa bawat isa na makakarinig. Sa panahon, mga kapatid, sa mga sandaling ito, alam po namin, Lord, na ang inyong salita, Colossus 1:5-6, na ang daladala po nito po ay pagpapala. At naniniwala po kami, Lord, na sa umagang ito, meron na naman pong magandang mangyayari sa amin. Salamat po, at ang mga kabuuan ng gawain po namin ito, alam namin, Lord, na kayo po ang kasama namin. At patuloy po namin dalangin yung mga kapatiran po namin na ngayon po ay kasama namin nag-aaral, kasamang nakikinig, Panginoon, sa aming JMJ. Alam namin, Lord, na sa umagang ito, wala pong ibang mapapapurihan kundi kayo lamang. Salamat po, at muli po lahat ng parangal at papuri, ibinabalik po namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon. Yan, thank you, Lord. At muli po, mga kapatid, ay magandang umaga sa atin. Maganda po ba, mga kapatid, ang inyong umaga? Amen. Ang lahat po ng maganda ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Ang lahat ng masaya magsabi ng hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng masaya magsabi ng amen. Amen. Alam nyo, mga kapatid, yung mga kasama namin dito, talagang po yan, ang sasaya. Kaya alam namin, Lord, natin mga kapatid, na sa umagang ito, huwag po tayong aalis hanggat hindi po natatapos ng ating JMJ. Thank you, Lord, mga kapatid. Huwag nyo kami iwanan. Good morning. Ayan. Yeah, thank Good you, morning Lord. po sa ating mga Panginoon. kapatid na nakalag-in na ngayon. Thank you for watching. 72 ang nag-login, pero alam kong may mga kasama pa yan sa bahay, kaya more than na tayo ng 72. Good morning po kay Mami Trining. Hello. Thank you, Lord, po sa pag-uwi nyo. Yan. Good morning din sa ating mga kapatid sa Norte, Isabela Outreach, Baguio, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, ano pa ba? Bulacan. Yan. Good morning po sa inyo, mga kapatid, and thank you for watching and preparing God's yung ating mga sarili para pakinggan ang mga ibabahagi sa atin. Bago po palang lahat, meron po akong reflective question para sa atin. Thank you, Lord. Ano ang latest mong karanasan sa kabutihan ng Diyos? Ulit, ano ang latest mong karanasan sa kabutihan ng Diyos? Thank you, Lord. So, yun po, good morning sa ating mga kapatid, Norte, East area. Ayan, yung mga kapatid natin na nasa Antipolo, Cainta, sa Pasig, sa Taytay, sa Binangonan, sa Hala-Hala, Pililya Outreach, Marikina, ayan, Montalban, San Mateo. Good morning po sa inyo, mga kapatid. North, East, West. Sa ating West naman ay ang Quezon City area at ang Metro Manila, Makati area. Good morning po sa inyo, mga kapatid. South. Yan, sa South naman po, simulan po natin dito sa sa Lower South. Alin nga ba itong Lower South natin? Ito pong Parañaque, Binyan, Muntinlupa, Alabang, binabati ho namin kayo lahat, Bikutan.
At ganoon din po sa ating mga kapatiran po dyan sa lugar po ng Los Baños, San Pablo, tapos po dyan po sa Laia, San Juan. Yan, Brother Ed, Minister Ed, kumusta ka na dyan? At ganyan din po sa ating mga kapatid dyan po sa lugar ng Mendez. At yung pong ating mga manggagawa dyan na talagang, sino ba yung ating mga manggagawa dyan sa lugar po ng Mendez? Si Minister Ariel, si Pastor Romy, si ano po yan, si Brother Mundo, saka po Sister Auring at si Sister Sally. At yan naman po sa lugar po ng Kalo, Nasugbo, at saka po dyan sa Kailaway. Diyan naman po sa Kalo, yung ating mga manggagawa, naandyan po sina Minister Mario, Sister Eper, Jennifer, si Sister Glory, nakapatid ko po. At sino pa po? Si Sister Bergie. At yung amin pong laging kasama, Sister Mercy. At yan naman po sa medyo sa baba, nandiyan naman po sina Sister Clement, sina Brother Rudy, si Brother Ninong Mo, Ninang Josie, Sister Chit, si Brother Hiner. Yan, si Brother Jess, sumasama na rin sa outreach. Lagi rin nag-outreach yan. Kaya mga kapatid, kumusta na po kayong lahat dyan ha? At dyan po sa lugar po ng Masalisi, Payapa, Lemery, at Kalaka. Mga kapatid, magkita-kita tayo po mamaya mga kapatid ha? Mamaya, meron na tayong prayer meeting dyan. At alam ko na yung pagkapali, si Ninong Romy, alam ko na pinagaling na ng Panginoon yan. Na hahayo na uli yan. Kaya alam ko na sa mga oras na ito, nako, mahal na mahal ang, alam ko si Pastor Romy, ang dami niyang nadala sa Panginoon yan Isa ako diyan na ginamit ng Panginoon. Hindi ko po makakalimutan yan. Ginamit po yan ng Panginoon para patapangin kami. Dati takot sa tao. Pero ngayon, matapang na sa tao. Hindi po nananakit ng tao Ibig sabihin matapang nang humarap. Bakit to? Simple, ang daladala ho natin ay katotohanan na walang iba kundi Word of God na ipinangangaral natin. Kaya mga kapatid, ganun din po, nakalimutan naming batiin yung mga manggagawa dito sa sa loob ng kompi. Yan, kumusta na ho kayo mga kapatid dyan? Kayo po ba'y masaya? Naku, nagsisigawan sila mga kapatid Kaya huwag ko kayong magtatampo, binati na namin kayo. Kaya alam ko mga kapatid na napakaganda ho na sama-sama. Alam nyo, sa awit 133, ang sabi dyan ay napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid at nagkakaisa at sama-sama na magkakapatid. At meron tayong nakalimutan, sina Pastor Alex. Di ba saan nga ba ang lugar nila? Saan nga ba sila naandun ngayon? Yan. Good morning po sa ating mga kapatid na ngayon ay dinaranas ang kabutihan ng Diyos sa lugar ng Jerusalem. Thank you, Lord. At nakikita po namin ang mga pictures nyo. Natutuwa po kami. Oo nga. Nakita po namin yung mga pictures nyo. At para na rin kaming nandyan po. Thank you, Lord. At nakikigalak po kami. Sa ngayon ng Jerusalem, binabasa muna natin sa Bible. Amen. Pero at least nakita natin yung itsura dun sa mga pictures para nila. ang gasayan nila. At ngayon ay mag-umpisa na tayo mag-ipon. Yeah. Thank you, Lord. Para ng makarating. ating Panginoon. Actually, yung kaklase ko nag-post kahapon. Akala ko nandun din siya kasi sasabihin ko nandun sila Pastor Alex. Tapos, sabi niya last year pa daw yun. Pero, hindi sila nakapasok talaga dun sa mga pinasyalan dahil nga nasa COVID case pa nga. Sabi niya, next year pupunta siya. Alam niyo kung magkano ang bayad? $4,500. Sabi ko, naku, mas mahal pala dyan. Sabi ko, mas uwi ka na lang ng Pilipinas. Sabi ko ganun sa kanya. Pero yon, thank you Lord, kasi nga, ando ng kagalakan natin kapag nakikita natin yung mga kapatid natin na pinagpapala rin. Thank Sige, you Lord. dako muna tayo sa ating verse of the day. Sa awit 127, verse 2. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late. For the Lord provides for those He loves while they are asleep. Yan po yung ating, basahin ko na rin sa Tagalog Tingnan mo, ang ganda rin sa Tagalog Sabi dito sa awit, 127 verse 2. Ang sabi diyan ay, di na dapat magpahirap, magdibdib sa hanap buhay. Agang-agang mag-umpisa't gabing-gabi kong humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Yan, huwag ko naman lahat ipahinga na. Dapat to ay
Sabi ng iba, ayan ang sabi, magpahinga. Kaya hindi na sila gumagawa, Hindi, nagpapahinga. ibig sabihin yan, gagawa din tayo, pero ibig sabihin, hindi yung kayod kalabaw. Yan. Ang ano niyan, yung mga may yung mga those who believe in God and in His goodness, in God's goodness, the Lord provides. Amen. Kaya ano, habang natutulog, nagpo-provide na si Lord. Ngayon, yung provision ni Lord, hindi yun ano, yung biglang salpak na ganyan, hindi. Yung provision ng Lord, daily provision ni Lord, nandyan, pero yung work mo, hindi na siya ano, hindi na siya yung tinatawag nga nating kayod kalabaw. Kaya kayod marino. Hindi na kalabaw. Yan. Pero yun nga, ang pangako ng Diyos, sa lahat ng mahal ng ating Panginoon, He will always Kailangan ding matulog. provide. Oo, matulog daw muna tayo kasi pag gising tayo all the time, hindi tayo Inihahanda na ni makakaranas. Lord. Pag hindi natulog, walang ihahanda. Thank you, Lord. Ayan, puri ng ating Panginoon. Ngayon po, ang ating mga pinag-aaralan sa siguro sa mga ilang panahon na po, yung communicable attributes ng ating Panginoon. Kaya, kung iisipin po natin, sabi ko nga, ilang araw na yung pag-aaral natin sa communicable attributes ni Lord. Ano ang meron ka ngayon? 'Di ba? Sabi nga nung mga nakaraan, kung ang sore eyes ay madaling makahawa, may sore eyes ka na ba ngayon? O, 'di ba? Kung ang communicable attributes ni Lord ay napag-aralan na natin ilang panahon, meron ka ba nun ngayon? Yan. So, bilang mga Kristiyano, thank you, Lord. Salamat sa mga pag-aaral natin para araw-araw ma-recognize natin yung attribute ni Lord na kailangan na sa atin na ngayon. At ngayon nga po, ang isang communicable attribute na aming ibabahagi, attribute ng Diyos ay ang goodness. Dito po sa Nahum 1 verse 7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Diba? Mabuti ang ating Panginoon. So, thank you, Lord, dahil sa kanyang kabutihan ay nararanasan natin yung biyaya na galing sa Kanya. Pagka sinabing communicable attribute of God, i-review ko lang po sa atin mga kapatid, it is an attribute or characteristic which is able to be communicated or transmitted to others. So, pagka sinabing communicable, ibig sabihin able to be communicated to others, na ibabahagi sa iba. Communicable attribute of God is God's characteristic that human can also possess. Hindi 100%, pero ibinahagi ng Diyos ang kanyang communicable attribute sa atin bilang tayo ay kanyang mga nilalang. Isang katangian ng Diyos na kanyang pinararanas sa atin ay ang kanyang goodness. Sa ano nga po, ang tawag po dito ay omnibenevolence. So, alam na po natin, pagka meron na po tayong idea dun sa benevolence, being generous. So, ang goodness sa Tagalog ay kabutihan. Being good, mabait. Pagka sinabing being good, kanais-nais, yan, kalugod-lugod. So, yun po, yung God's goodness po, or ito po ay isinishare ng Diyos sa atin. Sa Psalms 25 verse 8, ang sabi po doon, si Yahweh ay mabuti at makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. So makikita po natin yung kabutihan ng Diyos dito sa ating binasa. God's goodness or God being good is the source of all good. Sabi po sa James 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago at nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. So, tandaan po natin,
God's goodness or God being good is the source of all good. Goodness is God's nature. Bawat good action, bawat good experience, bawat good choices reflects God's nature. Bawat good action, bawat good experience, bawat good choices gives glory to God. 'Di ba? Tayo ngayon pagka nakakaranas ng kabutihan ng Lord, sasabihin, ang bait-bait talaga ni Lord, 'di ba? So it reflects God's nature. It gives glory to God. Sa Hebrew word po, may anang good, yung T-O-B, tob, the Hebrew word for good, means moral uprightness. Yan, yung paggawa ng mabuti. Ang isa pa po, divine kindness and benevolence. So, yung divine kindness na ginagawa po natin sa ating kapwa, divine benevolence, kaya benevolence. Bisaya, good. Ayan. Yun po. Ayan, ayoko na tuloy ulitin. Ulit. Yung tob po na Hebrew word for good ay divine kindness and benevolence. Ayan. So, divine dahil galing sa ating Panginoon. Babalik ulit tayo dun sa God is the source of all good. Being good, sabi nga, all God does is good. Kung matatandaan po ninyo, sa Genesis 1, di ba? Bawat creation, lagi niya sinasabi, uy, it is good. Di ba? The divine pronouncement, it is good, means that all of God's creative work reflects the Creator. Di ba? Nakakatuwa nga na gumawa siya ng, alam niyo naman po yun sa Genesis chapter 1, yung sa creation. Nung makita niya maganda, uy, it is good. Naging delight po ng Diyos ang kanyang creation. Our good existence comes into light and becomes God's delight. Lalo na nung nilikha niya tayo. 'Di ba? Ang pagkakala lang po sa atin ay kawangis niya. So talaga makikita natin na yung goodness ng Diyos ay ibinahagi sa atin na kanyang mga creation. As God's workmanship, we are created in His image and placed in this world, not only to rule, but also to enjoy the goodness of God. Diba? Nung ang ginawa yung paradise, para saan yun? Para sa tao. Di po ba? Kumbaga, naplano na ng Diyos na ang nilikha niyang tao na kawangis niya ay ma-enjoy ang kabutihan ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ng enjoying the goodness of God is enjoying the good things God is giving us. Araw-araw naman po, marami tayong hinihingi kay Lord. Pag tinagon niya yon, isa po yung sign ng kabutihan ng Diyos sa atin. Diba? Enjoying the good gift of work. Diba, pag natrabaho ka, pagdating ng 15 katapusan, ang saya-saya mo. Kasi sweldo na. Ayan, thank you, Lord. Ano pa? Enjoying bread and wine. Katulad po ngayon, di ba? Pagka po makikita po natin sa mga Facebook, yung picture ng kainan. Sige, di ba? Lagi po nating makikita yan. Ibig sabihin, ini-enjoy nila yung food. Sinishare nila sa atin na, uy, dito masarap ang pagkain. Di ba? Yun po yun, enjoying the good gift of work, bread and wine. At yun naman po ay mababasa po natin sa book of Ecclesiastes. Enjoying the goodness of marriage. Di po ba? Sa The Song of Solomon, mababasa po natin yun. Yung enjoying the goodness of marriage. Dapat po, ang enjoying the goodness of marriage ay from the very start hanggang sa huli. 'Di ba? Sa walang kaugnayan sa ating Panginoon ang nangyayari, una, asawa. Nawala yung A,
naging sawa. Sawa? Sawa ahas? Sawa na. Ano? Sawa na. Nagsawa na. Tapos, inalis yung S. Naging Awa awa. Inalis yung A. Wala na. Wala na. Wag pong ganon. Let us enjoy the goodness of marriage kasi marriage is instituted by God. Si Lord po ang tawag nun, nagtakda ng marriage kasi ang gusto po ng Panginoon, ma-enjoy po ng mag-asawa, lalaki at babae, ang kanilang pagsasama bilang isa at magkaroon ng pamilyang nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. So, enjoying the goodness of marriage. Ano pa? Enjoying good life. Pag binasa niyo po yung Proverbs, Book of Proverbs, at yun naman po ay napapag-aralan po natin, makikita po natin kung paano natin mai-enjoy yung mabuting buhay dito sa mundo. Bilang mga Kristiyano at bilang nag-aaral ng salita ng Diyos, napakasarap mabuhay. Lalo na kapag po naririnig natin yung instruction ni Lord at sinusunod natin yung mga instruction ng ating Panginoon. Isa pa po, God's supreme goodness is manifested in the redemption secured for us in Jesus. So nakikita po yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan po ng ginawa ni Kristo para po sa ating kaligtasan. Divine goodness is revealed in the sacrificial death of our Lord Jesus Christ. So alam naman po natin yung benefit nung naganap sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, anong tawag doon? Ginawa niya pinosisyon niya tayo sa gusto niya para sa atin. Heir of Jesus, di po ba? Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, nai-enjoy po natin yung buhay na gusto ng Diyos sa atin ngayon. So, the understanding of God's goodness in our redemption through Jesus leads us to say and proclaim that God is good. So, yung pagkaunawa po natin sa kabutihan ng Diyos, lalo na sa tamang pagkaunawa kung bakit namatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus. 'Di ba? Tamang pagkaunawa kasi marami pa pong tao ngayon hindi nauunawaan yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Hanggang ngayon, laging dinadagukan yung dibdib, laging sinasabing makasalanan ako. 'Di ba? Hanggang ngayon, yung guilt feeling nandoon pa rin. Kaya hindi nila nai-enjoy yung buhay. Pagka naunawaan mo ng tama ayon sa salita ng Diyos, yung redemption natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, may enjoy mo po yung buhay Kristiyano mo. So kailangan po talaga, sa araw-araw na pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sabi nga, sa Psalms, nakalagay po doon, taste and see the goodness of the Lord. Kailangan malalasahan po natin at ma-experience po natin yung kabutihan ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga minsan, yun 'di ba naririnig niyo po, hindi mo pa naipapag-pray, hindi mo pa hinihingi sa Diyos, natatanggap mo na. Kasi may pagkaunawa ka na dahil sa kamatayan ng Diyos, nagkaroon ka ng access sa ating amang nasa langit, di po ba? Di ba yung isa nating outreach, yung word niya kay Lord, yung life verse daw niya, 1 Corinthians 10:13. Kaya tuwi na lang magsishare, lagi na lang luha. Di ba? Siyempre, yun ang life verse niya eh. Sabi ko nga sa kanya, sister, pwede mo namang humingi ka uli kay Lord ng huwag naman yan ang life verse mo. Kaya pagkain ng life verse mo, baka habang buhay ka na lang nasa pagsubok. Alam ko, nakakatuwa, ginawa nga niya. Nag-pray nga siya kay Lord. Sabi niya, Lord, palitan mo naman yung life verse ko. Alam niyo, pinalitan ni Lord ng blessing. Alam niyo ngayon, nakakatuwa. Pag siya nagsishare, hindi na 1 Corinthians 10:13.
ang sinishare na niya ngayon, yung kabutihan ng Diyos, na kung gaano yung ginawa sa kanya. Ganun po, katulad nga ng sinasabi ni Sister Wife, na yung ginawa ng Diyos ng ating Panginoon sa krus, naku, talagang di ba, lagi naman po natin sinasabi na tayo mga mananampalataya, tinawag tayo ni Lord para matanggap natin yung isang magandang buhay, ganap at kasiyasiya. Di po ba? Kaya makakakanta tayo ng inanta natin kanina, mabuti ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. At ano pang sabi? Hindi siya nagbabago sa pag-ibig niya sa iyo. Mga kapatid, hindi po nagbabago yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Kaya nga pag lagi nating inaalala yung kabutihan ng Panginoon, di ba? Sa kabila nga ng kung minsan may mga pagkakataon nakakapag-isip tayo ng hindi tama, hindi naaayon doon sa gusto ng Panginoon. Pero dahil po sa kanyang kabutihan, alam nyo, ginagad tayo ng Panginoon doon sa tama para makapamuhay tayo na nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga sabi diyan, yung kabutihan ng Diyos ipinapaunawa sa atin ng Panginoon Yung kanyang ginawa sa krus. Nako, sabi nga, sapat na po yun para ipakita sa atin yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang kagandahang loob na nararanasan natin araw-araw. Ayan, thank you Lord. Ulitin ko lang po, yung verse na binanggit po ni Pastor Simple, kasi yung kapatid pong natin yon, wala, hindi na, parang kulang pa rin ang pagkaunawa dun sa verse. Kaya ang niya, yung unang line lang, wala pang pagsubok. Dun lang siya tumigil. Pero pag binasa nyo po yun, ang nakalagay doon, tapat ang Diyos. Bibigyan niya kayo ng way out para mapagtagumpayan yung mga pagsubok na yon. So, ang parang ang nag-glorify, ang namamagnify pala sa buhay ng kapatid natin ay yung praise na wala pang pagsubok. Hindi, kulang pa ang pagkaunawa para ma-enjoy yung goodness ng ating Panginoon. Pero dahil nga po sa ginagamit po tayo ni Lord para maituwid at maisaayos, yun nga, sabi ni Pastor Simple, na nag-pray siya uli kay Lord at humingi ng panibagong salita ng Diyos. Araw-araw po kasi, we are supposed to have a word from the Lord. Diba? Kaya nga, diba, pinapractice talaga natin ngayon, yung verse of the week natin. So, meron din tayong verse of the day para po, personal verse of the day, para po ma-enjoy natin yung goodness ng ating Panginoon. Basahin ko muna yung yung latest experience ng ating mga kapatid. Yung kapatid po natin, si Sister Eteng, ayan. Latest experience sa kabutihan ni Lord ay yung nothing serious sa medical result ni Brother Michael. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord, for all the blessing. Yan, Kuya Michael. Yan, thank you, Lord, sa blessing ni Lord. Pinakita niya muli ang kanyang kabutihan sapagkat siya ay mabuti. Sister Ami, sabi po niya, ang latest po na kabutihan na ginawa ng Diyos sa amin ni Brother Johnny ay nanalo po siya ng That's My Lolo. Hello. Congratulations! Congrats po, Brother Johnny. Brother Johnny, ng buong Laguna. At hindi po siya pinabayaan. Aba, syempre, lahat tayo nagpipray. Lord, kapatid po namin yan, all glory and honor belongs to God. Then, thank you, Lord. Congratulations, Lolo Johnny. Talaga naman Kailan, lolo na siya talaga. kasi nga, yun nga ang alam mo, yun ang nakakatuwa sa senior citizen. Ini-enjoy nila yung goodness ni Lord. Yung mga hindi naranasan nung araw. Di ba? Yung mga yung mga, halimbawa, sa JS Prom, Muse of the Night, ano ba yung sa lalaki? Di ba? Ngayon, pinaparanas sa mga senior citizen. Yan, kaya nga merong paligsahan ba ang tawag doon? Paligsahan ng mga lolo of the night, That's My Lolo, di ba? Proud na proud ang mga lolo dito. At ipinahayag ang kabutihan, muli na ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Bakit kanyo? Di ba kung hindi siya naging lolo, hindi niya yan, kung wala siyang mga apo. Di po ba? So, congratulations, Brother Johnny. Kay Sister Au naman po ng ating Mendez, latest na kabutihang ginawa ni Lord, yung kasal ng bunso kong anak, si Ana. Oo nga.
at tagumpay at maayos. Si Lord ang nagbigay ng lahat. Thank you, Lord, sa tagumpay at kaayusan. Oo nga, ang ganda-ganda nga ni Ana. Talagang mukhang bagong kasal. Yan, congratulations, Ana, and to your husband. Kay Sister Edith naman, latest experience with the Lord is umabot ng 50 years wedding anniversary na malakas at masaya. Despite the trials of marriage life, it all turned to victory in God. Oh, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina. Kailangan ma-enjoy mo yung, ano sabi doon? Goodness of marriage. Di ba? Kahit maraming mga trials, dahil alam mong ang Diyos ang nagbigay sa inyo, sa isa't isa, enjoy it. Yan. Kahit na minsan ay, alam mo na, sabi ganun, minsan nagkakaulinigan, dapat maintindihan mo rin na, ay, umiidad na kami, medyo nababawasan na yung sense of hearing. Di ba? So, kailangan, di ba, experience God's goodness of, enjoying the goodness of marriage. Yan. Thank you, Lord. Pila po kami dyan sa 50 years wedding anniversary. Ilan na ba tayo? Yan yun. Kita mo? 20 plus na. Di ba? 20 Doon pa plus lang. Enjoy the goodness of 25. 25? Oo, nag-silver na nga tayo. 1990, ayan, pati pala ako. 1997, kayo na po ang mag-minus. Ito naman po, Sister Rosebell, ang kabutihan na pinadanas ni Lord, yung makapunta kami sa Tagaytay, oy, ba't di ka umabot sa amin? Ang lapit na namin sa Kaluna, Sugbo. Napakatagal na po kasi namin na planong pumunta. Puro drawing lang po. Pero thank you, Lord. Alam ni Lord yung nasa puso. Hindi pinahintulutan ng Panginoong, hindi namin makita ang magagandang lugar. Salamat sa Diyos sa answered prayer. Punta uli kayo. Lumagpas kayo ng Tagaytay. Pumunta kayo ng Nasugbo. Ayan. Thank you, Lord. Kay Sister Teka, Elizabeth Marasigan. Ito. Ayan, sige. Oo, dito. Sister Sally, ako po sis, kailan lang, ayan, paubos na bigas namin, nagpray ako kay Lord, nalagyan ulit kinabukasan. Tumawag yung bayaw ko, kunin na daw namin share ni brother husband na bigas. Thank you, Lord. At yung malaking lalagyan namin, umaapaw at sobra-sobra po. Patunay na napakabuti po ng ni Lord. Glory to God. O, di ba? Sino po dyan ang walang laman ng bigas? Hingi na kayo kay Lord. Bigasan. Ay, ang bigasan pala, mali. Yan, hingi na kayo kay Lord. May magpapadala pong bayaw. Thank you, Lord. Ayan. Di ba, God's goodness? Pray pala yung mga bayaw. Yan. Ano pa? Nilipat kasi dito. Ano yan? Yan. Ito pa. Yung latest po na kabutihan ni Lord sa amin ay answered prayer po kami sa pinsan ko na kanyang niligtas. Kaya kasama na namin ulit siya. Mabuti talaga si Lord. Amen. Meron po talagang kaligtasan. Thank you. Dahil sa mabuti ang Diyos. Yung latest sa akin na ginawa ni Lord, yung binigyan po ako ng karunungan at lakas na loob na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito po ay kay Kumaring Rita. Nag-video po ako at isinishare ko ang mga word ko galing kay Lord. Kasi kahit nasa malayo ang mga kamag-anak ko, kaibigan ko, kakilala ko, parang magkakaharap din kami. Oo naman, kitang-kitang nagsasalita ka pagka ganito yung Thank you, Lord, dun sa wisdom. Kasi sabi nga, sa panahon natin ngayon, kailangan maipahayag ang kabutihan ng Diyos. Thank you, Lord. Sa amin, kay Sister Melby po, sa amin yung kabutihan na ipinagkaloob niya sa aming mag-asawa, ay nandito ulit kami sa Singapore para makasama namin ang pamilya ni Sheila, lalo ng aming apo na si Bella. Thank you, Lord, sa grace and favor. Ayan, pila na yung mga susunod sa Singapore dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Galing kay Sister Angie, isang kamangha-mangha ang ginawa ni Lord for my family last Tuesday.
in Qatar na ginawa ni Lord na kaligtasan sa family ng aking anak na si Brother Peter and Sister Rose. Nasunog po ang isang bahagi ng kanilang bahay sa Qatar. It's a long story. So, sa Sutumango Tamani na nila i-share. It's really amazing and the Lord is really our protector and faithful in His word. The whole word of Awit 91, wala pong masamang nangyari sa aking mga apo na nasa loob ng house. So very thankful and grateful to God. Diba? Kaya nga sabi dun sa Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yeah, meron din dito kay Sister Beth Elisa. Oo nga, ito, kasi Ayun ba? Sige, basahin mo na. Yan, ang latest po na kabutihan na ipinakita ni Lord. Ito po kay Sister Beth, Beth Marasigan, diyan po sa Kalo. Ay ipinakita ni Lord sa amin ngayon ay yung pinakukumpine ng doktor si Brother Hasban sa ospital. Pero hindi ito pinahintulutan ng Diyos. Unti-unti po siyang gumagaling by the grace of God. Ayan, oo nga. Di Kagalingan ba nandun pa tayo ni sinisya niya yan? Oo nga, ang tataas. Ang taas ng First honor siya dun. ang taas ng sugar, ang taas ng ayaw na siyang bigyan ng gamot ng doktor. Pero ang nun ay papa-confine na siya kasi nga para yung yung immediate na gamutan. Pero syempre, pag ayaw po ng may katawan, alam niyo po yung mahirap din po yun. Kahit saksakan mo siya ng gamot na pampagaling, kung ayaw ng may katawan, hindi rin po siya gagaling. Diba? So, thank you Lord dahil ang pag-asa natin ay nasa kabutihan ng ating Panginoon. From Tita Pemi Carino, ang recent goodness ni Lord na natanggap namin ay ang victory ni Lord sa nabigay sa apo namin na pinanalo sa Camprisa at Reprisa first and second place. All glory to God. Wow! Congratulations sa mga apo ni Sister Femi at saka ni Brother June. Yan. Sister Beth Ornelia ng ating Laiya. Latest goodness po ay tumanggap ng prayer meeting at sumasama na sa fellowship ang aking kapatid at bayaw. Thank you, Lord. Ayan. Di ba, sabi nga, isang kaluluwa ang madala sa gawain sa Panginoon. Libo-libong anghel ang nagpapalakpakan. Thank you, Lord. Yan. Sister Tess Mercado, latest na kabutihan na ginawa ni Lord, maganda ang result ng mga blood test ni Sunny kasi kesa dati, bumaba na ang sugar at nag-OJT na si Ining. Nakahanap ng company sa Cavite at nag-provide na rin ng tirahan niya sa maayos na lugar. Thank you, Lord. Ayan. Sister Lisa Albaran. The latest po was sumama. For staycation si Habi for the first time. And he enjoyed po kasi nauna akong umuwi for fellowship. Ayan, oo nga. Ang saya-saya nga niya nung binati siya nung happy birthday nung kanyang apo. Galing, di ba? Kaya thank you, Lord. Yan. Dako muna tayo sa ating may birthday. Eto last na to, kay Sister Rosie. Ang latest goodness ni Lord, yung pamilya ko na naakay sa ganitong gawain. Ayan, ganun din po mga kapatid. At sa pagpapatuloy ni Sister Mitus sa music ministry. Sister Mitus, nagpatotoo ka. Alam mo ang paglilingkod mo kay Lord ay sa music ministry talaga. Yan, yun yung pag-uusap nyo ni Lord. Kaya talagang kailangan magpatuloy ka dahil mabuti ang Diyos. Ngayon po mga kapatid, Yan, dadako po tayo sa mga may birthday sa araw na ito. happy birthday, Sister Charm Bayona ng ating Justin Bill. Happy birthday po kapatid. Sister Caitlin Walde, anak po to ni Sister Nelia de Mapilis ng ating Bulacan. Sister Evelyn Bilyaran, ewan ko kung nasa Pilipinas na siya ngayon o nasa UK. Siya po ay from Katandala Prayer Group. And happy birthday din kay Aaron Nokum na nasa At belated happy birthday kay
Belated happy birthday po Nanay Nelia Angkaya ng ating Tagaytay prayer Kaibagan. group. Sister Ayesha Torres, ito po ay Maribeles outreach natin. Sana po magpa-prayer meeting na rin kayo. Thank you, Lord. At saka si Brother Ryan Di Guzman. Ito po ay anak ni Sister Solem ng ating Tarlac. And happy anniversary! Batiin niyo po yung isa't isa. Happy anniversary! Good morning, Jesus! Yan! Thank you, Lord. Yan, happy anniversary sa isa't isa. Thank you, Lord. At kay Brother Dave and Sister Mean Gilido. Happy anniversary sa din. inyo. Ayan. Sige. Happy birthday! Happy birthday din kay Audrey. Sister Audrey Estrella, na apo ni Brother Norberto and Sister Babes Dondoyano. Happy birthday Happy din birthday. sa'yo. Thank you, Lord. At sa ating repeat news Song of the Week, na pinamagatan pong Jesus ang dakilang pastol. Composed by Sister Ofelia Perez, arranger, Brother Jess Atienza, and interpreted by Sister Odette Danganan. Salamat Jesus, hinanap kita at ika'y aking natagpuan. Salamat Jesus, sa bagong buhay kong puno ng katiyakan. Nakatuon ngayon sa tanglaw ng ilaw mo, dahil sa pag-ibig mo naibalik ako sa piling mo. Salamat Jesus, papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwina ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan. Ikaw, Jesus, ang dakilang pastor, gabay at patnubay mo ang aking sanggalang. Mga pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Salamat Jesus,
Thank you, Lord. Salamat sa napakagandang awitin. At talaga namang yung mga lyrics ay, anong tawag dito? Nanululaytay. Nanalalaytay. Sa ating, saan ba nananalaytay yun? Sa ating mga ugat. Para palang Thank you, Lord. Ngayon po, thank you, Lord. Sabi nga po, God's goodness is communicable. Yan nga po yung pinag-aaralan natin ngayon tungkol sa goodness. At ang kabutihan po ng Diyos, ito po yung na-transfer. Sabi nga, pag sinabi natin communicable, na-transfer o naibahagi sa atin ng Panginoon na dapat, maibahagi din natin. At sa awat grasya po ng Panginoon na ito'y nakikita na sa ating mga mananampalataya. Kaya nga yung pagiging mabuti, alam nyo, hindi mo pwedeng ialis yan eh. Diba? Kasama po talaga yan para ikaw magkaroon ng kabana. Kasada rin po yan dyan eh. Ano pa? At dahil naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, nababahagi din natin ito sa ating kapwa. Totoo naman po. Diba? Itong kabutihang ito, diba? Kaya nga ngayon, kung mapapansin ninyo, sa panahon ng buhay, ako nga, nararanasan ko ngayon eh. Di ba, pag nakita mo kung saan ka nanggaling na buhay, na yung dati kang wala, ngayon ay sabi nga, dating wala, ngayon ay meron na. Di ba, hindi naman ganun, pero kakaiba na eh. Di ba, natututo ka na magbahagi, ay samantalang dati, anong ibabahagi ko, wala naman ako. Pero yung po, ganun talaga tayo ngayon. At sabi nga po, sa buhay natin ngayon, yung po ang napakaganda. Itinuturo sa atin ng pait na ibahagi sa atin yung kanyang kabutihan na dapat din nating maibahagi sa ating kapwa. Sabi nga po ay two things related to God's goodness. Pag sinabi natin, meron pong dalawang bagay na kaugnay nung salitang God's goodness. Alam niyo pong ito? Unang-una po yung mercy. Sabi nga, ang mercy ay God's goodness. Bakit po? Sabi nga, God's goodness given to those in misery and distress. Diba? Lalo-lalo na po sa panahon ngayon, nakikita natin. Siguro po, ang magandang halimbawa natin dito, yung Good Samaritan. Diba? Kung natatandaan niyo doon sa Matthew 9:36, diba? Ano po sabi doon? Nang makita ni Jesus, siya'y, anong sabi doon? Kung binasa natin yung Matthew 9:36, sabi diyan, nung makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito. Yan po, hindi ito Samaritan, si Jesus po ito ha. Sabi dito sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Yun nahabag siya doon sa mga tao. Diba? Nakita niya na yung mga tao. Kaya ang sabi nga doon sa pagpapatuloy, ano ang sabi niya? Mag-pray kayo, mag-pray tayo na magpadala si Lord ng mga manggagawa dahil maraming aanihin, ay kakaunti yung mag-aani. Diba? Yung po nakita natin dito, yung kabutihan ng Diyos na talaga namang nakita niya na yung mga taong alam, di ba, sa panahon natin ngayon, kita rin naman natin talagang iba talaga pagkawala sa Panginoon eh. Di ba? Itong nakaraang pandemic na ito, di ba? Napansin ba niyo yung kaibahan ng mga Christian, ng mga mananampalataya sa hindi? Di ba? Tingnan po natin, di ba? Yung iba, reklamo na reklamo, pero tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil alam natin na, katulad nga ng mga yung mga binasa kanina, yung mga latest na goodness na ginawa ni Lord? Di ba? Ang dami-dami na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At ipinakita po yan. Sabi nga dyan yung sa buhay pananampalataya natin, yung ating makikita natin pag binalikan natin yung dati nating buhay, di ba, na ganito, na parang wala nang kapag-asa, pero ngayon, di ba, naaawit natin ngayon yung may pag-asa kay Jesus, kinabukasan ay may pag-asa kay Jesus, yun po ngayon. Kaya nga sa panahon natin ngayon, yung po pinapakita ni Lord yung awa ng Diyos. Di ba, kaya sabi po dito, ang mercy ay God's goodness po ito. Pangalawa na related po sa salitang goodness ay, sabi dito yung, ang grace ay God's goodness din po yan. Alam niyo po kung bakit. Given po ito. God's goodness given to those who deserve punishment. Di ba, alam naman natin na yung ating buhay, yung buhay ng mga tao, di ba, gawa ng kasalanan, paano na kaya kung wala yung Diyos? Paano na kaya kung hindi ibinigay yung kanyang kabutihan? Kung hindi yung kabutihan, kung hindi kaya ibinahagi sa atin, ano na kaya tayong kalagayan natin ngayon? Diba? Sabi nga nung Bible, yung Romans 3:23 at Romans 6:23, anong sabi po doon?
lahat ay nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ano po ang sabi? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil nga po sa kabutihan ng Panginoon, yung ginawa niya. Diba? Ibig sabihin, yung ating, para tayo ay magsaper, tayo ipanis sa kasalanan natin. Pero ngayon po, thank you Lord, ginawa po niya yan. Iyan po yung kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin ng Panginoon. Sabi nga dito, tandaan natin deserve natin ang punishment dahil sa ating kasalanan. Pero binata po ng ating Panginoong Hesus ang punishment para sa atin. Di ba? Lagi ko nga na-example, di ba? Sabi nga yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, napatawad tayo sa kasalanan natin. At yun po yung pamamaraan para tayo mapatawad sa kasalanan. At yun po yung kagandahang loob ng Diyos sa atin na lagi nating ipinapaalaala sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon, bilang mga mananampalataya, di ba, masasabi nga po natin na, napakabuti ng Panginoon. Kaya pagka may mga nagrereklamo pa, naku, nakakalimutan yung kabutihan ng Diyos na ginagawa sa buhay natin. Hindi naman nagpabaya ang Panginoon sa ating buhay. Lagi po siyang naandyan para ipadama sa atin ng Panginoon kung gaano yung pagkapala ng Panginoon na ibinibigay sa atin araw-araw. Di ba? Kaya ngayon tayo makapagsabi ng, di ba, paggising mo sa umaga, thank you Lord. Matutulog ka na lang, thank you Lord. Salamat po Panginoon sa buong maghapon. Di ba? Kung mapapansin nyo, sabi ko nga, alam nyo kung bakit itinuturo pala sa atin ni Lord yung Colossus 3:17 at 23. Sabi doon, ano man daw yung ating gagawin natin sa pangalan niya. Alam niyo kung bakit? Sinabi po, pagka ang isang tao gumagawa ng hindi sa pangalan niya, magrereklamo na. Pero salamat po sa Panginoon, tayo ngayon, nai-enjoy natin yung buhay natin. Sabi nga, sa ating pang-araw-araw na buhay, lagi pong naandyan ang Panginoon. God has shared His goodness to us. At totoo naman po yan, ibinahagi po ng Panginoon yung kanyang kabutihan sa lahat. Paano naman natin ito maibabahagi? Tayo. Dahil sabi nga po, dahil ibinahagi sa atin ng Diyos yung kabutihan at yung po'y natanggap natin, ang tanong naman natin ngayon ay paano naman natin ito maibabahagi? Unang-una po, 3 bagay lang po ito para madali nating maunawaan. Sabi dito, by our testimonies. Yung mga karanasan natin, speak what God has done for us. Personal experience po natin. Di po ba? Pag nakita natin yung ginagawa ng Panginoon, siguro isi-share ko na rin, nito nga pong gusto kong bumili ng bagong gitara. Nito po, sabi ko doon sa anak ko, anak, ikuhan mo nga ako sa online, ihanap po nga ako ng gitara. Sabi, sige po, ihahanap ko kayo. Hanggang po sa, tumagal na po ng 1 buwan, hanggang po sa magdadalawang buwan na. Talaga, sabi ko, anak, nitong bandang huli na. Sabi ko, anak, sige po, ihahanap ko kayo. Lagi nang gano'n, lagi nang sinasabing ihahanap ako. Ito na po, yung pala, kaya ganon, magbe-birthday pala ako. Yung pala, iniintay po nila doon sa birthday ko para surprise ko ng regalo sa akin ng aking 2 anak. Alam niyo po, ito na. Thank you, Lord. At ito nga po, nung birthday ko nga po, kumain kami. Tapos alam niyo, lalabas na kami, sabi, Daddy, ngayon na tayo hahanap ng gitara. Alam niyo po, thank you, Lord. At nakita ko talaga yung makapagpapasalamat ka talaga kay Lord. Punta kami. Naku, talagang medyo mahal. Ganyan. Tapos yung pagpunta namin sa isa, sale yung gitara. Alam nyo ba, yung nabili ho namin gitara, nagkakahalaga po ng 13,500. Pero alam nyo pa kung magkano lang namin nakuha? Nakuha lang po ng mga anak ko ng 50%. Ano lang po? 6,500. Ibig sabihin, makakakanta ka ng mabuti ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Di siya nagbabago. Saan? Sa pag-ibig niya sa iyo. Di ba ito'y naibabahagi natin? Yun ang kabutihan ng Panginoon. Sabi nga dito, yun ang tanging magagawa natin. Siyempre, pag tiningnan natin, inalam natin yung karanasan natin sa buhay natin. Naku, yan po'y pamamaraan para ipakita sa atin. Kaya nga, ano po ang sabi doon sa, speak God's word that contributes to your situation. Bakit po? Sa awit 100 verse 5, tingnan po ninyo mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman.
Ganun pong katapat ang Panginoon para sa atin. Ganun niya, yung kabutihan niya. Naku, kaya nga sabi, ibabahagi natin to. Pangalawa po, paano natin maibabahagi yung kabutihan ng Diyos na na ibinigay din sa atin ng Diyos? Una, by our testimonies. Pangalawa, by thinking good thoughts. Ibig sabihin nito sa mga ano po ito, thinking what is right and pleasing to God. Kaya nga ano ang sabi ng Bible? Philippians 4, verse 8. Ano daw po yung ating ilalagay sa ating kaisipan? Sabi daw, Philippians 4:8, sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Iyan po ang binabanggit ng Philippians 4:8. Ilalagay daw po natin sa ating isip ay mga bagay na ano? Ulitin ko po ha, mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. At tayo ngayon ay naging kagalang-galang. Pangatlo po, ano pa? Paano natin ibabahagi ito? Yung kabutihan ng Diyos na ating nararanasan. Pangatlo po ay by doing good deeds. Sa pamamagitan po ng ating mga mabubuting gawa. Tandaan natin, hindi po ibig sabihin, di ba sabi ng Bible, totoo naman, na ang mabuting gawa, hindi po yan na magliligtas, pero kasama po yan. Hindi mo pwedeng hindi isasama yan sa buhay para ma-enjoy natin yung buhay. Ano nga po ang sabi ito? By being kind, yung pagiging mabuti, being generous, di ba? Kaya ngayon tayo, nagiging generous na tayo. Ano pa? Being beneficial to others, di ba? Tayo ngayon, kaya tayo nagiging ano na ngayon tayo, pagpapala na sa ating kapwa. Dati, ano ba yun? Natatanda ko nga yung share ng ating isang brother. Sabi nga nila, nung siya daw ay wala pa kay Lord, pagka daw uuwi siya sa kanila at natanaw ng bumaba na ng BT ko, BLTV, ang sabi daw po, inaandyan na naman ang salot. Diba? Bakit daw salot? Simple yung mga manok, pupultanin na naman. Diba? Pero ngayon, hindi nakakaiba na pag natatanaw. Hindi na bumababa ng bus. May sasakyan na. Pag dumarating na, naandyan na yung ating kamag-anak, na pag makikita mo pa lang, parang nagiginawahan na sila. Parang iba na po yung... Bakit po? Sapagkat nabago na eh. Ito na po tayo ngayon. Kaya yung kabutihan ng Diyos na ibabahagi din natin sa iba. Sa pamamagitan ng ano, yung mga, kung minsan, natatanda ako nga doon sa Bible, di ba yung Good Samaritan? Di ba? Yung binugbog. Sinong napadaan? Di ba yung isang napadaan yung kanyang ginawa? Di ba kanyang tinulungan? Ay kung tutuusin, hindi lang binanggit kung mahalaga yung kanyang oras, baka nagmamadali, pero para sa kanya, mas inuna niyang tulungan. Diba? Ganon tayo ngayon. Kaya mga kapatid, ganon kabuti ang Panginoon sa atin. Kaya ano po ang sabi diyan? Matthew 25:40, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginagawa. Diba? Lahat pala ng ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin ito para sa Diyos. At yun po yung tanging paraan. Hindi naman tayo hinihingaan ni Lord na ibalik sa Kanya. Pero, pwedeng gawin natin. At yun po ang nararanasan natin ngayon bilang mga mananampalataya. At hindi lang po yan, Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Uulitin ko po ha, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Di po ba? May gawa. Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus, goodness, yung kanyang kabutihan, may aksyon po yan. Di po ba? Hindi pwede po yung, kaya nga sabi ng Bible, patay na pananampalataya ang walang kasamang gawa. At ito na po ngayon, di ba? Pag nakita natin yung mga kamag-anak natin na may ganito, may problema, anong gagawin natin? O sige, pag-pray natin. Di po ba? Sa panahon natin ngayon, alam nyo, natatanda kung anong mga nakaraan. May pinuntahan no kaming Bible service, nakakatuwa. Alam nyo, pagkatapos po namin ng Bible service, lumapit yung sister natin. Sabi niya, salamat doon daw sa ating mga ibinigay na word. Sabi nga nila, naliwanagan daw silang magkakapatid. Kaya alam nyo, tuwan-tuwa siya. Pagdating ng Sunday, kwento pa rin. Sabi niya, ang laki daw po ng ginawa ng Bible service sa kanila. Bakit po? Sila daw pong magkakapatid, nagkasundo-sundo. Sabi nga niya, si Pina, ibahagi ko po yung sino po ba ang magmamahalan? Pagdating ng panahon, tayo ring magkakapatid. Dapat to ang magkakapatid. Iyan po yung nagmamahalan.
At hindi lang nagmamahalan, nagpapakabutihan. Binibigay yung goodness, yung kabutihang loob. Kaya lang sa pagkawala kay Lord, kakaiba po minsan. Pagkawala kay Lord, di ba? Minsan na magkakapatid, away-away. Totoo naman, ang katuwiran din naman, di ba? Magkakapatid naman kami, mag-away man kami, mamaya magbabalik din kami. Pero tayong mga mananampalataya, hindi na po natin hinihiling yung ganun Sa ating ngayon, mas maganda yung ginagawa natin na yung kalooban ng Diyos na nagaganap sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ano pong pinapakita sa atin ni Lord? Yung communicable na goodness na nasa Panginoon, ito'y gusto niya at na makita sa atin. Kaya mga kapatid, pwede po bang tingnan ninyo ang inyong katabi kung kayo may katabi ngayon? At kung wala ho, ay kumuha kayo ng salmin. At tingnan po natin yung ating sarili. At talaga bang yung goodness na ito ng Panginoon nakikita sa akin? Pagka po hindi, basagin yung salmin. Biro lang po yun ibig sabihin yan, bilang mga mananampalataya, naku, napakaganda ho ng buhay. Kaya nga mga kapatid, iiwanan ko po sa atin ang tatlong bagay na ito. Sabi dito, paano po natin maibabahagi ang goodness ng ating Panginoon na ibinigay sa atin? Una, by our testimonies. Yun po yung unang-una. Tandaan nyo mga kapatid Pangalawa, by thinking good thoughts. Ibig sabihin sa pamamagitan ng mga magagandang kaisipan. Alam nyo, pagka magandang kaisipan, maganda rin yung nilalaman ng puso niyan Simple yun po sinasabi ng Bible. Pag maganda ang nilalaman ng puso, yung kaisipan niya, at hindi yun lang nagtatapos doon. Pag nagsalita yan, magagandang bagay din. Walang sinabi yan kundi, praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. At sasabihin niya, mabuti ang Diyos sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. At ang pangatlo po, by doing good deeds. Sa pamamagitan po ng yung mga mabubuting ginawa sa atin ng Panginoon na nasa atin ngayon, ibabahagi po natin mga kapatid yan. Kaya nga, sabi, ulitin ko lang po yung binanggit natin kanina, Matthew 5:16, gayon din naman, paliwanagin daw po natin yung ilaw na nasa atin ngayon. Ano po ito? Ano po itong ilaw ninyo? Pag tiningnan natin, ang tagal na po nating inaaral tungkol sa communicable ni Lord, di ba? At alam ko mga kapatid, naka-communicable na tayo ngayon. Amen ba? Nakaka-relate naman tayo mga kapatid. Kaya napakaganda ho ng buhay mga kapatid. Sabi nga wala ng buhay nagaganda pa, kundi ang buhay nakasama kita. Di ba? Sa piling mo lang, ito'y nadarama. Tinulanan natin. Kaya mga kapatid, ganun po. Kaya yung communicable na ito ng Panginoon, nakikita na po sa atin yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan, sabi nga ng Psalms 23, verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Hindi mo ba? Yan. Good, siguradong ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pag-ibig ay, will follow me. Laging nasa atin sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Yan, purihin ang ating Panginoon. Magandang umaga pong muli mga kapatid sa atin at alam ko po na hindi po nyo kami iniwan. Yan, salamat kay Lord. At sabi nga ako sa inyo kanina, hanggang sa magtapos, wala akong iwanan. Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Panginoon, lahat ng parangal, papuri, luwalhati, ibinabalik po namin sa inyo. Tunay po, Lord, lahat ng nasa amin po ngayon sa inyo galing. Hininga, lahat-lahat na nasa amin, Lord. Masasabi po namin lahat sa inyo galing. At hindi lang po yun, maging yung paggawa namin ngayon, mga kapatid, kung paano kami nakapamumuhay na may kabanalan, nakapamumuhay kami na may kabutihan. Lord, ito po'y awat grasa din po ninyo. Sabi nga po ninyo, hindi namin kayang magawa ang mga bagay na ito kung kami ay wala sa iyo, Panginoon. At wala ang inyong banal na Espiritu na gagabay sa amin. At Panginoon, muli po sa aming kabuuan ng aming po, Panginoong naganap na pag-aaral sa umagang ito, nawa po ay napagpala kami ng aming mga napakinggan, Lord. At higit po sa lahat, amin pong idinadalangin din po sa inyo yung mga kapatid po namin na ngayon po ay nasa kanya-kanyang trabaho, nasa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Kayo po ang magpapala sa kanila at mag-iingat. At ganoon din po, Panginoon, sa buong maghapon po na gagawin namin ngayon, ibinibigay po namin sa inyo. Alam po namin na
ang katagumpayan ay nanggagaling po sa inyo, Lord. At muli, ganun din po sa aming mga kapatid na nagbibiyahe pa. Salamat din po sa pag-iingat na ibibigay din po ninyo sa kanila. At muli po, Panginoon, sa araw na ito, alam ko po, Lord, na katulad ng inyong sinabi ng inyong salita, na ang daladala ng mabuting balita ay pagpapala. Kaya alam po namin sa umagang ito, kami po ay napagpala. At muli po, Lord, inihahabilin po namin sa inyo na maghapong ito na kung wala po kayo, wala po kami magagawa. Salamat po, Lord. Lahat ng papuri, pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.